Good evening mga Pards. Welcome back to my channel, Pau on Travel. Yan. Ngayong gabing ito, i-share ko sa inyo yung aking kabanata naman ng pagpasok sa opisina. Ngayon, wala na tayo doon sa usual na pinaghihintayan natin sa Plaza Bonita. Kasi ako ngayon kasama ng mga anak ko lumipat na kami dito sa El Cajon, no? Dito sa malapit sa work ko sa Siquan Casino Hotel. Kasi kaya namin dito pinili, unang-una yung anak ko na nagwo-work na rin sa Magnolia Post-Acute Center, El Cajon din yon. Ngayon ako, dahil nagwo-work na rin ako sa Siquan Hotel Casino na nasa El Cajon, well, for obvious reasons, kailangan kong mag-relocate. Kasi unang-una, kung magstay ako doon sa Chula Vista sa kapatid ko, unang-una, ikitira lang muna tayo kasi doon. That's just temporary. Hinost lang tayo dahil kararating natin dito sa Amerika. Dumating na yung panahon na nagka-work na tayo sa awa ng Diyos. Kailangan na nating mag-separate, no? At ngayon, naghanap na kami dun sa last episode ko, house hunting na kami. At nakahanap naman kami ng malilipatan. Ngayon, itong gabing ito, nag-bus na ako. Dati, ang Uber, ginagastos ko every time, yung pinakamura, $17, almost $18 one way. So that's $36, $36 back and forth, no? At dito, ang pamasahe, hindi na ako nag-Uber. Kasi yung place ko is just 3 minutes away, walk by walk, dun sa bus stop. Ang hindi ko na kinuhanan kasi may mga tao, no, dun sa bus, ayokong nagvi-video ron. Pero technically yung bus na sinakyan ko is 3 minutes away from our apartment. Tapos kapag sinakyan ko yon, ang point of destination niya dito na mismo sa El Casino Transit Center. Ang travel time ko ngayon is just 15 minutes away from my place. Tapos ang pamasahe ay $2.50 lang. So malaking malaki ang nagiging tipid. No, kailangan natin gawin 'yon kasi of course kailangan na natin mag-pour in ng ating funds at magtipid na ng konti kasi for the past 4 months talagang na-drain yung aming coffers. Medyo kailangan na nating magpuno na ulit. Eto tayo ngayon, nandito tayo ngayon sa El Cajon Transit Center. Hinihintay natin ang bus ng shuttle bus ng Siquan Hotel and Casino kasi libre naman ng mga empleyado. Every hour nagkakaroon ng bus dito. Hihintayin natin yung last bus ng 10:20 para eksakto yon doon sa time in ko ng 11 PM. Ito ipapakita ko yung place, no. Yung bandang yon, yung mga train na yon, yun yung mga train na. Ito, yan mga charging station yan ng mga EVs. May mga tao doon na ayokong lapitan kasi takot tayo. Ito yung place natin ngayon. Subaybayan nyo pa rin ako sa kabanatang ito
ng ating Pawan Travel. So, dumating na yung bus natin. Ayan. Kain lang natin kasi nililinis niya bago pasakayin yung mga bagong ano. Pero at this point, yung mga sasakay na lang dyan ay mga empleyado. Sa 10-20 na oras, mga empleyado na lang. Pero ito kasi ring service na to, yung mga parokyano ng Sikwan. So yun din ang kinagawin raw. So yun, pasok tayo dito. Alright, so dito na tayo sa loob. Hey son, I'm finna get off the bus. I'm on my way home. I'm gonna come down. Oo mga parts, naka-station tayo ngayon dito sa ating area. So kung makikita nyo, andyan ang pangalan ko, Balagoong. Kasi yung mga nandito kanina nag-break sila. So ayoko nang mag-break kasi umuulan sa labas. So sabi ko ako na lang ang nandito. So gusto ko lang ipakita sa inyo. Ito yung area kung saan ako nagwo-work. Ayan, medyo malaki siya. 4 na floors ito. And yung first floor, dito lahat inilalagay yung mga valet cars. So second floor, mga empleyado plus mga guests hanggang sa 4th floor. So, ayan. Yung queuing system, tutunog yan. Lalabas dyan yung kotse, kung saan nakapark, kung ano yung ticket number. Tapos, dahil nandyan ang pangalan ko, ako ang kukuha niyan. Alright, so, yan. So, ngayon, break time tayo. Gusto ko lang pakita sa inyo yung mga sasakyang binavalet namin. So, ito lahat. Ayan. Lalakad tayo ngayon dito sa parking space ng, ayan, lahat ng nakapark. So, yan yung mga binabalay namin. Ito tayo. Yan lahat sila. So yung mga VIP nandun sa canopy, tawag namin, doon sa lobby mismo. Pero technically lahat ito yung mga ipinasok. So ngayon, mag-aano lang tayo, magbe-break, 15-minute break. Ayoko na pumunta dun sa pantry, dito na lang ako. So meron kaming maliit na room dito. Dito ako palagi. So green na yan. Ayan. Dito lang ako. Ay, kunin natin yung yan. Usually pag break, dito lang ako. Kasi 15 minute lang naman. Magre-rest lang tayo. Nandito lang naman yan. Ayan oh. So, ito lang tayo. So, mga parts, ito na yung pangalan natin. Tayo na ang next.
Ayan. So, pag may lumabas dito na kotse at pumula, ibig sabihin, tayo na ang kukuha niyan. Tayo na ang kukuha. So, kukunin natin yung susi sa loob. May tag yun. May barcode. So, pupunta tayo dun sa slot kung anong naka-indicate naman yun dun sa tag kung saan space slot siya makukunin, kung anong kotse, anong kulay ng kotse, anong brand ng kotse. Tapos imamaneho mo na, ilalabas mo ngayon, i-read mo dun sa reader yung tag, tapos mawawala na yung pangalan natin dyan. So, once na nangyari yon, ilalabas mo na yung kotse, i-deliver mo na doon sa may-ari, doon sa lobby. So, nandito ngayon tayo, kinuha natin yung kotse. So, ito na. Ayan. Bababa natin. Tapos ito yung tag. Ayan yung number. The-drive na yun natin ito. Papunta doon sa labas. Alright. So, here we go. Mga pards, nandito na tayo ngayon sa apartment at maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa trabaho at naipakita ko sa inyo yung technically yung routine na ginagawa ko bilang isang valet parker. At papahinga na tayo. Ang downside lang nung naging trabaho natin sa ganon yung paano magising sa buong gabi kasi graveyard shift tayo. At habang gising tayo, minsan naghihintay tayo na may mag-pop in na kotse na para ma-deliver natin. Kung mayat maya yung pasok ng kotse, saya. Kasi takbo, kuha ng kotse, deliver mo, balik ka na naman, hintay ka na naman. Pero isa sa mga downside nun yung paghihintay. Minsan kasi very slow din yung pagpasok ng kotse. So talagang naghihintay ka. Minsan 1 oras, 2 oras, walang nagpa-pop in na kotse. So talagang maghihintay ka. Pero alam mo mga pards, na master ko yan, yung the art of waiting. Dahil during the time na nasa Congress ako, isa yan sa mga madalas kong ginagawa, yung naghihintay ka ng principal mo, naghihintay ka ng utos, nandun ka sa plenary or nandun ka sa speaker's office, well, as we call it, hintay ka lang, minsan 2, 3 oras, 4 oras. Hindi rin ako naiinip during that time. Alam niyo mga pards, yung paghihintay na master ko yan dahil nung maliit ako, bata pa, natutunan ko yan sa nanay ko, yung nanay kong namayapa na dinalaw natin during our previous vlog. Madaling araw, 4:00 ng umaga, gigisingin kami yan para mamalengke sa NEPA Q-Mart, sa may EDSA. So, mamamalengke kami. Tapos pag puno na yung basket, paghihintayin niya ako dun sa may Mercury Drug along EDSA. Tapos na kami mamalengke ng 8:00 ng umaga.
Kasi from 4 to 8, that's 4 hours. Sobra-sobra na yan para makapamili na ng pagkain sa kailangan namin sa bahay. So, alas 8. Tapos sasabihin sa akin ng nanay ko, maghintay ka lang dyan, hintayin mo ako. May pupuntahan lang ako. 10 minutes, 30 minutes, 1 oras, 2 oras. Maya-maya, alas 11 na ng umaga, alas 11 na ng tanghali hanggang alas 12 ng tanghali. So, tagal-tagal ko naghihintay. Every Sunday. So, during that time, medyo naiinis ako pag Sunday na kasi alam kong maghihintay ako. Pero wala akong magawa paghihintayin ako ng nanay ko. Nakatayo ka lang doon, bantay-bantay mo yung pinamili. Tapos, ganun na naman sa susunod na linggo. Mamamalengke na naman. Tapos, maghihintay na naman ako. So, inis na inis ako during that time na pinaghihintay ako ng sobra-sobrang oras ng nanay ko. Pero habang tumatagal ang panahon, na-enjoy ko Nakikita ko yung mga sasakyan, nakikita ko yung mga tao, iba't ibang tao. Inaaliw ko lang ba yung sarili ko? Hanggang sa magkaroon ako ng unang trabaho, interview, tagal, pinaghintay din ako, pero hindi na ako naiinip. Nakikita ko yung oras, nakikita ko yung mga tao, papunta rito, punta rito. So, na-master ko yung paghihintay. So, ngayong nandito na ako sa posisyon na to, habang naghihintay ka, hindi pala downside yung paghihintay. Tinuruan ako ng discipline, preparation, and control. Pero kapag ka dumating ka ng like a few minutes before the time, yung pag-prepare mo sa sarili mo, parang may hinahabol ka pa Tapos, oras tumatakbo ng mas mabilis. Or kung dumating ka doon, late, mas lalo. Wala kang preparation and wala ka ng control. Pero pag dumating ka doon sa position mo, way ahead of your schedule, at naghintay ka, again, it teaches you discipline. It prepares you to everything na kung ano yung darating sa'yo. And you have the control of time. So mga Pards, again, yung pagpunta natin doon, pagsama nyo sa akin, maraming salamat. At sana dun sa nasabi ko, yung minsan karamihan sa atin, they hate waiting. But for me, it's one way to build yourself, to build discipline, to build preparation and control. So, mga Pards, hanggang sa muli, love, peace, and happiness lang po. Power and travel.